mabubuti ng Panginoon. Amen? Pero mga katabi mo, yan. Buti ang Diyos kasi nandito yan ngayon. Abis na nasa ano yan, kung saan man lugar. Dinala siya ng Lord dito. At sabihin ka sa katabi mo, hindi aksidente na nandito ka. Kaya sabihin mo, yung mo siya naman, hindi aksidente na nandito ka. Yung nasa likod mo, sabihin mo, yung nasa harap mo. And we are actually in our second topic na Restore series natin sa Encounter 9. Last month, tama ba? Last month, tayo ay, sino nakakaalala? Sa chapter? Na? 23 sila gusto mag-recite, hindi ba ba? So, nagsimula ng Lord, we are in Restore series. We are talking about how our God still restores. Amen? Ngayong gabi ito, alam niyo nung pumasok yung pangungusap ng Diyos, His impression that ang gagawin nating topics for Encounter Night is about restore. Akala ko tungkol lang yun sa alam mo yun, sa buhay natin, tungkol lang yun sa healing, o kung halimbawa meron sa inyo na, alam mo yun, marami yun ang natin battle natin for a very long time. In Alfonso Youth, yung mga galing sa broken families, amen? Yung mga may dala-dala simula pagkabata na hurt. So, yun yung ina-expect ko. Pero kakaiba ang pinagdalhan sa atin ng Lord ngayong gabing ito. Though we will look at one miracle, pero yung i-restore sa atin ng Lord ngayong gabing ito is something that I have not expected. Kasi alam niyo ba ang topic natin ngayong gabing ito is called expectations. Bino nga sa katabi mo, expectations. Nung nakita ko to, sabi ko, Lord, na-restore pala ang expectation. So, paano yun? Like, what does that look like? Paano ko na-restore yung expectation? At kung, alam ko naman may dala kayong mga Bibles, yung mga Bible freaks dito, may dalang palakihan ng Bible. So, may dalang malaking Bible. Tingnan. Diba? Ano dala? Doon sa likod meron. Like, mga Bible apps, kasi mga kayo, techie. Punta tayo sa Mark, chapter 10. Mark, chapter 10. Si Mark ay isang companion ni Apostle Peter. Siya ay isa sa mga disciples at that time. Hindi siya kasama doon sa original 12. He was a companion of the Apostle Peter. And he wrote this mainly ayon sa mga eyewitnesses, sa mga disciples, mainly kay Peter, kasi yun yung lagi niyang kasama. Ngayon babasahin natin Mark chapter 10, verse 46 hanggang 52. Na tayo sa bandang dulo. 46 hanggang 52. One of my favorite passages in the Bible, and I have read this many times. Pero ngayon ko lang, alam nyo, ang Bible kasi isa lang ang interpretation ng Bible, pero yung application nito, napakaraming natin pwedeng gawin. Napakaraming pwedeng pangungusap ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, this is about expectations, okay? So, kung nandiyo na kayo, Mark chapter 10, verses 46 to 52, basahin ko natin. Magbabasa ako in ESV. Meron din dito sa ating lalagay ni kapatid na Harvey, ang ating scripture. Mark chapter 10, verse 46 to 52. Then, they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he is calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Verse 51, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Pwede ba natin pagpakaan ng Diyos?
Diyan papatayon natin ang pagsama. And let us pray. Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you for tonight. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. O Diyos, thank you for your intention to restore something in us that we have lost along the way. Panginoon, salamat dahil sa simula pa lamang ng taon, in this month na nagsisimula pa lang kami sa 2026, dito na kami sinimulan, Panginoon. And because of this, we look forward for more sa gagawin mo, Panginoon, ngayong gabi ito at sa mga susunod na gawain namin as Alfonso Youth ngayon, Panginoon. Na itinalaga mo kami sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, may I request na kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Use me as a vessel, not my words, but your words be heard tonight, Jesus. Bawat salita na nanggagaling sa iyo ay tumanim sa aming mga puso, sa kailiman ng aming espiritu, at maya sa pamuhay namin ang nais mong ituro ngayong gabi nito. May everyone who hears your message not leave this room the same. May you change our hearts, may you change our lives in the mighty, the majestic, and the matchless name of our Lord. Amen. I'm very excited to actually talk to you about this kasi we have been in many encounter nights. Amen? Sino dito yung every month nandito? Diba? Every month nandito, lagi tayo nag-expect na katapusan na ng buwan. Encounter night na ulit. So, you're expecting that God will move. Amen? And tonight kasi, meron kami mga leaders kanina, kaya yung mga nauna dito dumating, na pagdating nila, tapos na ba yung encounter night kasi nagtiiyakan na dito. So, nauna na kami ng mga leaders kanina, and AYGM leaders and mga kasama namin. It is because God is doing something sa atin and God wants to restore something in us that we have lost along the way. Sa mga bago dito, you may not have this yet, pero ngayong gabi ito, gusto ito ng Diyos na matanggap mo ngayong gabi ito. And this is called, sabihin mo sa tabi mo, expectation. Expectation, okay? So, tonight gusto natin na i-restore yung biblical expectancy na meron tayo. Hindi hype, okay? Hindi ko tinutuko yung hype na alam mo yun, na ma-restore sa atin yung lagi natin nararamdaman kapag meron mga camp, kapag meron encounter, or hindi nostalgia na ganito yung ginawa ng Diyos sa nakaraan, ganito yung ginawa ng Diyos nung ganitong panahon, nung ganitong encounter night, nung ganitong camp. We're not restoring those things, we're not restoring pressure. Ang gusto namin ng Diyos ngayon is that God wants to move in our midst according to His will. In His way and in His time. Tatlong bagay, okay? God wants to move according to His will, in His way, and in His time. Ang problema kasi sa atin, alam mo yun, sa atin naman nakaranas ng presensya ng Diyos. Lalong-lalo na, medyo guilty dito yung mga nangunguna. Akala natin dahil palagi natin nararanasan ng presensya ng Diyos, kaya na natin kontrolin kung paano kikilos ang Diyos. At maniwala kayo sa hindi. That is not how it works. Yeah. Alam nyo, nag-withdraw ang madala na yung Espiritu when you think like you can control Him. Okay? Kasi ang gusto ng banal na Espiritu, it is the other way around. Ang gusto ng Holy Spirit, lagi siya nasusunod. Amen? That is the very essence of God. Ang gusto niya mangyari sa buhay mo ay yung kalooban niya. Kaya, pero, binigyan nga niya tayo ng free will. Kaya meron tayong will na pumili, di ba? Kaya meron pa bang kaibigan na gano'n na nakita mo siyang pumili ng jowa tapos sasabi ko sa sarili, that's a weird way of using his free will. Di ba? Parang binigyan ka na nga ng Lord ng free will, pumili ka pa. Di ba? Yan tingnan, baka nandito kayo gawin kita. Hindi ganun, okay? Binigyan tayo ng Diyos ng free will to choose. Because without free will, actually, love cannot exist if we don't have a choice. Tama? Walang pagmamahal na pinipili. Every time na magmamahal ka, yun ay pinipili. Amen? Tama, kaya nga meron yung mga love song natin. May ikot sa gano'n. Like, araw-araw kang pipiliin, dito ganyan, di ba? Kasi dito yung pinipili. Kasi, sana pilihan. Transformers na yun. Okay, so hindi pagmamahal kapag ka hindi pinipili. That is why God made us to have a choice. So, it is the same thing with what God is doing in our lives. Kasi kung
hindi natin pipiliin na isuko yung aking sinasabi kanina ni Ate Faith niyo na surrender. Sabihin mo sa katabi mo, surrender. Hindi pagmamahal, o hindi matatawag na surrender kung hindi ikaw mismo yung nag-surrender. Hindi pwedeng sasabihin sa'yo ng pastor, surrender ka na. O sabihin sa'yo ng leader mo, ngayon, simula ngayon, dahil pumunta ka sa church, surrender ka na. Hindi. No one, walang kahit na sino sa mundong ito ang pwedeng pumili noon para sa'yo. Ikaw lang ang pwedeng pumili noon. On how you surrender yourself to God. On how you surrender your will to the Lord. Di ba kaya pupunito natin yan eh? That your kingdom come, that your will be done on earth, in my life as it is in heaven. Kung paano, Diyos, ang kalooban mo yung nasusunod sa langit, gusto ko ganun din mangyari sa buhay ko. Alam niyo, that is the sweetest thing that could ever happen to your life. At ngayong encounter na to, it is not about recreating yung mga past na nangyari sa atin. It is not about recreating kung paano ka umiyak na nakaraan, kung paano ka minit ng Lord na nakaraan. Ang gusto ng Diyos ngayon is for you to realign your posture sa harapan niya. Kasi minsan, sa dami na nangyayari sa buhay natin, we always forget na minsan parang napapanihis na yung posture ng puso natin. Akala natin, connected pa rin tayo sa Diyos, akala natin, straight pa rin tayo with God, pero yun pala naaagaw na ng mga distractions ng buhay natin. Naaagaw na ng mga bagay na lumitin lang sa atin, yung puso natin. At minsan pala, yung oras natin, nauubos na natin sa mga bagay na walang kabuluhan at hindi sa Diyos. Okay, so this night is about realigning our posture. So, the presence of God is not resisted in your life. Ayaw ng Diyos na mamaya pagbuhos ng presensya niya, mamaya, narinig mo kanina, naranasan niyo ng presensya ng Diyos. Amen? Pero mamaya, meron pang kasunod. At gusto ng Diyos mamaya, kapag ka bumuhos yung kanyang presensya, kapag nag-worship ulit tayo, walang resistance na mangyayari sa puso mo. Na lahat ng gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, matanggap mo ngayong gabi ito. Kung gusto ka ng Diyos na palayain, lalaya ka ngayon. Kung gusto ng Diyos na pagpalain ka, magpapalain ka. Kung gusto ng Diyos at kung gusto mo na magkaroon ng connection sa Kanya, ibibigay niya sa iyo. But right now, we need to realign our posture para diretso. There will not be any resistance in our heart about what God wants to do in our lives. So hindi ito about proving anything, hindi ito about chasing manifestations, mga naranasan natin nakaraan, hindi ito about comparing what is gonna happen tonight to what happened in the past. This is about restoring something we lost quietly. Hindi apoy, hindi pananampalataya, hindi theology, but sabihin mo sa katabi mo, expectation. Okay, expectation is not emotion, expectation is not permission, expectation is alam niyo, ito yung paborito kong isa sa mga, alam niyo, mahilig ako sa music, and isa sa mga paborito ko si Israel Houghton, and isa sa mga album niya, yung Alive in Asia, Alive in Asia album, Singapore yun. Sabi niya, the atmosphere of expectation is the breeding ground of miracles. The atmosphere of expectation is the breeding ground of miracles. And alam nyo, some of us may have been taught by people around us na maging cautious tayo na about sa mga ginagawa ng Diyos, mga makikita natin. May mga pumipili sa atin. May mga tao kasi na skeptical eh. Diba? Even in the Bible, there are people who are skeptical when God moves. Na kapag ka nagpapagaling si Jesus, pinagaling na sa harapan mismo nila, lumakad yung pilay, nakakita yung bulan, nakalaya yung sinasabihan ng demonyo, pero sabihin pa nila, makakapanggalingan ng demonyo yan, katulad ng mga Pariseo. There will always be people who are skeptical, and you may have been taught na ang Diyos ay hindi na kumikilos ngayon, and that out of caution, you are very cautious about people who are saying that miracles still happen today in our era, that the healings belong more into the apostolic era. Okay? Pero gusto ko po na maunawaan ninyo ngayong gabi ito na lahat ng bagay na yan, it could still happen today. And gusto mo ng testimonies, marami kaming testimony dito because we have experienced first-hand miracles in this church, in City Disciples. At kaya nga kapag every time na makakaranas kami yan, pinapasulat ko yan. Kasi para hindi namin makalimutan kung anong nangyari at anong ginawa ng Diyos. And that is biblical. Okay? Kasi hindi nagkaroon ng expiration date. Walang expiration date ang pagkilos ng Diyos. Amen? If Jesus
sabi sa Hebrews, is the same yesterday, today, and forever. What makes you think that the Jesus who does miracles in the Gospels would not do miracles in your life? What makes you think that His power is limited? Amen? Baka magkaiba tayo ng binabasa ng Bible. Di ba? Kung hindi ka naniniwala na pwede pa rin kumilos ang Diyos sa panahon natin, baka magkaiba tayo ng binabasa ng Bible. Baka pwede mo nang pilasin yung mga... Itong Mark chapter 10, pilasin ba sa Bible? Hindi ko pa lang. Okay? Gusto ko lang na I'm just making a point ngayong gabing ito. And really we have to notice something in this text that Jesus did not heal Bartimaeus. Yun yung ating character ngayong gabing ito. Binasa natin kanina si Bartimaeus. Ay baka may gusto kong pangalan nun sa inyong future na anak. Bartimaeus, malupit. Hindi niya pinagaling si Bartimaeus to prove a point. Pinagaling niya si Bartimaeus because he is compassionate. Okay? Because Jesus is compassionate and because faith recognizes Jesus. Okay? Faith recognizes Jesus. This is not a debate about theology ngayong gabing ito. We are from different churches, but this is an invitation. I am just inviting you to read the text honestly. Hindi ko tinatago sa inyo yung Bible, may sarili kayong kopya. Okay? Ngayon, hindi tayo lalayo sa text na yan. Babasahin natin yan honestly ngayong gabing ito. And again, if Jesus is the same, yesterday, today, and forever, then the question is whether supernatural still exists today. Ang totoong tanong is, whether do we still expect Jesus to act like the Jesus that we read in the Gospels? Amen? So, expectation is not hype. Expectation is faith anchored in who Christ revealed Himself to be. Expectation is expecting that God will do kung ano yung pinakita niya sa atin na karakter niya. Kung ito yung pinakita sa atin ni Jesus na ginagawa niya, surely He can do it again. Amen? Kaya may magaling tayong kanta, sinabi nakakalam ng do it again. Kumpleto ko yan di ba? So, ibig sabihin, if God can do it for these people, why can't He do it for me? Kung pinalaya ng Diyos yung mga ganitong tao, bakit hindi niya ako kayang palayain? Kung may mga tao na dating adik na lumaya, ngayon na nagpapastong na, bakit hindi niya ako kayang palayain? Adik lang naman ako sa kanya, di ba? Okay, calm down. Pasensya na. Malabas yung pagkaan natin. Youth pastor. Mga youth pastor jokes yung ganyan. Okay, restoration does not begin with miracles. Okay, let me say that again. Restoration does not begin with miracles. It begins with expectation. Okay? It is hindi basta-basta expectation, kundi expectation rooted in Christ. Nag-iisa lang, okay? And Mark chapter 10 shows us what Jesus does with this kind of faith. Ngayon, pasok tayo sa ating points. Number 1, expectation determines perception. Expectation determines perception. Hindi pa rin ako sanay na nandito yung TV. Ito kayo masaya, di ba? Renovate namin ito para masaya kayo pag-encounter na. Nagbutas ako, nagkakita-kita ko dyan. Sumakit yung katawan ko. Next time, may higaan na kayo dyan. Para pagkanaman pa kayo, masaya. Pwede ba yan? Okay, verse 47, balikan natin. Isa-isahin natin yung verses para masaya. Diba? Verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tumalo na ako sa 47 kasi nung sa verse 46, pinakilala lang si Bartimaeus. So basically, there is a man named Bartimaeus na isang bulag. Tinamatan mo, bulag. Bulag sa pag-ibig. Ito na naman, sensya na. Okay, calm down. Sorry. I have to buwasan yung mga ganyan jokes. Masaya kayo masyado. So there's a blind man named Bartimaeus and nakaupo siya sa tabing kalsada, nanlilimos siya. Okay, nanlilimos siya. And in verse 47, narinig niya na dumaan si Jesus. Ang galing ng tao natin, bakit? Narinig niya na si Jesus yun, kahit bulag siya. Siguro dahil marami na siya, alam niyo nitong panahon na to, in this Mark chapter 10,
lumalaganap na yung pangalan ni Jesus kasi ang dami na niyang ginawang miracles. Alam ng mga tao na si Jesus ay nagpapagaling. Alam ng mga tao na pagka may bulan na lumapit sa kanya, nakakakita. May mga lumapit sa kanya na pilay na nakalakad. May mga dinala sa kanya na sinasabihan ng demonyo na lumaya. May mga tao na dinala sa kanya, yung mga tao na lumalapit sa kanya natututo because he has authority in teaching. Nakikita nila parang kakaiba magturo itong tao na to, itong rabbi na to. Who is this man? So lumalaganap yung pangalan niya, and then nung dumaan doon si Jesus, na-recognize siya, narinig niya, na dumadaan si Jesus doon, sumigaw siya kasi hindi niya alam kung nasan. Kasi bulag siya, di ba? Ang sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Doon muna tayo, pause muna tayo doon, verse 47. So narinig niya, he hears Jesus passing by, hindi niya nakita si Jesus, hindi niya nahawakan si Jesus, isang sense lang ang lumana, narinig niya lang si Jesus. Tama? Amen? Pareho tayo binabasa sa Bible. Okay? Hindi niya hinawakan, hindi niya nakita, narinig niya, sumigaw siya. But hearing is enough. What he heard was enough. Yung pumasok sa tenga niya was enough because expectation is already firing up sa loob ng puso niya. Na alam niya na may pinaganitong mga bulan. Tumaan dito, pag nakita ako nito, pag nalapitan ako nito, sigurado makakita din ako. Yung expectation niya nandoon kasi alam niya, pag nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, just a small encounter, mapansin lang ako itong rabay na ito na dumadaan, the Son of David, pag tumaan ko dito at napitan ako ito, sigurado gagaling ako. That expectation is burning up within him, and alam niyo, maraming tao na narinig, alam na nandun si Jesus, he was passing through Jericho, but only one man responded to what is happening, and that is Bartimaeus. Tingnan niyo alam niyo yung salitang, yung word na Son of David, it was a messianic title. Alam niyo yung Son of David, pag narinig natin yung mga Pilipino, parang walang dating sa atin. Tama? Parang, okay, si David and Goliath, nung nabasa namin nung makabata pa kami, pinagisa niya ng bato, si Samson, sino ba? Si Goliath. Si Samson ng bato, tinawa dito, pinagutan niya ng bato, naging hari siya. Son of David. Okay, pero kung isa kang Israelita, if you are a Hebrew who is waiting for the Messiah, alam mo na ang prophecy is that the Messiah will come from the line of Abraham, from the line of David. So yung salita na Son of David, it was a messianic title for the man who is coming, the prophesied man who is coming, para iligtas ang mga Israelita at ang buong mundo. So he is actually enthroning Jesus, saying na maraming nakakalanig, sigurado may mga Pariseo pa dito kasi yung mga bashers ni Jesus, lagi itong nakasunod. Diba? Wala siyang pakialam, sinigaw niya, Son of David. Sinigaw niya si Jesus, Son of David, have mercy on me. So Bartimaeus is actually seeing spiritually, and what others miss physically. Kasi yung expectation niya is rooted in revelation. Hindi lang basta-basta desperation. Though desperation is important para sa atin, pero yung kanya, it is rooted in something that is revealed to him. Ayon sa kanyang line. Ayon sa kanyang lahi. Na alam niya na may pagdating na Messiah, na sigurado siya na ito yun. Okay? Ang problema kasi sa atin is maraming mga Kristiyano ang gusto ng healing, gusto ng restoration, pero ayaw ng lordship ng Diyos. Ayaw ng lordship ng Jesus. You don't acknowledge in your life that Jesus is Lord. Nabubuhay tayo na enough na siya yung tagapagligtas, pero hindi totoo sa buhay mo na siya ay Panginoon. Alam mo yung ibig sabihin ng Lord? Alam mo yung ibig sabihin ng word na Lord? It means, sa mas mababang salita, it means, sabihin mo sa kanila mo, owner. Ibig sabihin, siya ang may-ari ng lahat ng meron ka. Ibig sabihin, pag sinabi mo that Jesus is Lord over my life, lahat ng meron ka. Pag sinabi ko lahat ng meron ka, siya may pagmamayari. Yung decision mo, yung mga pagmamayari mo, yung oras mo, siya may-ari ng lahat ng yan. Problema, marami may gusto ng restoration not acknowledging His Lordship. Unlike this man, in-acknowledge niya agad yung Lordship of Jesus Christ. Okay? So, restoration begins when you expect something from God
which is rooted in His identity. Pag in-acknowledge mo that He is Lord, and not just in the circumstance, when you see Jesus both as Lord and Savior, that is when miracles will happen. Hindi lang basta solusyon ng Diyos sa mga problema mo sa buhay. He is not merely a solution. He needs to be, and He wants to be, and He desires to be the Lord and Savior of your life. Okay? Alam niyo bakit ito sinasabi in a Christian gathering na marami nang tumanggap kay Jesus? Kasi marami sa inyo, matagal na sa church, pero Jesus is still not Lord over your life. Ikaw pa rin nasusunod sa mga ginagawa mo sa buhay mo eh. Ikaw pa rin nasusunod sa oras mo, hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagbabasa ng Bible. Okay, sorry, sakit. Hindi ka nag-devotion, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray. Diba? Tapos pagdating mo sa church, ano ka, pasikat ka. Kaya mong gawin lahat. Kaya mo tumugtog, kaya mo kumanta, kaya mo sumayaw, para akong bini, di ba? Sing and dance. Baka ganun yung place and worship mo sa church, di ba? Sing and dance ka. Ikaw pa magtuturo sa bata, ikaw pa magtuturo sa matanda. Wala akong pinapatamaan, ha? Pero, Jesus wants to be Lord over your life. Okay? Hindi lang kapag Sunday, kung hindi araw-araw ng buhay ko. And that is when restoration will happen. Number 2, expectation refuses to be silenced. Ito yung pinaka-paborito ko dito na part. Okay? Expectation refuses to be silent. Kaya ganda natin kanina, di ba? I won't be quiet. My God is in love. How good. Hindi nyo na, nakatalog lang yun kasi paborito natin. Pero, ganda ng lyrics, di ba? 48. Many rebuked Him and told Him to be quiet, but He shouted all the more, Son of David, have mercy on me. So ito siya, nagsisigaw. Nandiyan sa tabing kalsada, nakaupo, narinig niya naman si Jesus, sumigaw siya. Si mga tao, Madaan si Jesus! Kamingay! Diba? Sinaway siya ng mga tao. Nandun, nakita niyo kung nakakatawa itong mga tao na ito mamaya. Sinaway siya ng mga tao kasi sigaw siya ng sigaw para makuha niya yung attention ni Jesus. Pero si Bartimaeus, he refuses to be silent. Amen? He faces resistance. Andito yung social pressure, andito yung religious discomfort. Pwede ba magsisigaw na ganyan? Yung si Jesus? Wala kang paggalang, di ba? Di ba? Mga ganyan, bastos to. Tumaan si Jesus, sinigawan, di ba? He is facing public correction kasi maraming mga tao doon, di ba? Sinasaway siya publicly, huwag ka sumigaw. But the scripture says, pareha ba tayo binabasa? He shouted all the more. Imbes na tumahimik siya at makinig siya na sinasabi ng mga tao, mas nilakasan niya yung sigaw niya. The crowd tried to silence him. The crowd is representing resistance. Okay, kaya sabi ko sa inyo kanina, ayaw natin ng may resistance mamaya pag kumilos ang banal na Espiritu. Amen? Alam niyo yung mga resistance na yan sa buhay natin. Minsan, it is in the form of shame sa mga nagawa mong kasalanan. Minsan, it is in the form of distraction. Lalo na pagka nag-praise and worship at makikita mo yung katabi mo. Diba? Umiiyak na siya. Iyak din kaya ako. Mga ganun ha. Okay? Huwag mo napansin yung katabi mo kasi may ganyan kami dating yun eh. Ikaw umiiyak. Umiiyak siya eh. Hindi ka na pagkilas ng Diyos, okay? Huwag kang magpa-distract. Focus tayo sa Lord. It may be familiarity. It may be religion. Pero kung makikita natin, expectant faith grows louder. Kung ang faith mo ay mayroong expectation, it grows louder every time haharap tayo sa opposition. Okay? Every time nahaharap tayo sa resistance. Hindi ito noise. This is actually clarity. Sabihin mo sa katabi mo, clarity. Kalinawan. Ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo na gusto mong makuha yung attention ni Jesus para manap siya sa'yo. And expectation does not become quieter under pressure. It becomes clear. It becomes clear. Nagiging malinaw lahat. Okay, pasok tayo sa kasunod kasi number 3. Expectation moves Jesus' heart. Hindi na manakatawa talaga ito, verse 49. Expectation moves Jesus' heart. Pero kung tintiin natin, okay? Jesus stopped. Doon muna tayo, stop. Okay? Pause muna tayo. Jesus stopped.
Sa sobrang desperation niya, at alam niya that this is Jesus, the Son of David, the Messiah that we are waiting for, the God of this universe, tumigil si Jesus dahil sumisigaw siya ng tulong. Have mercy on me, Son of David. Jesus actually stopped for one man that is calling to him. Si Jesus meron siyang pupuntahan, okay? Meron siyang assignment, he is moving forward sa gagawin niya. He is surrounded by a crowd, daming taong sumusunod sa kanya. He is actually on his way to Jerusalem and eventually to the cross. Pero one expectant cry, isang narinig niya na taong humihingi ng tulong with expectation in his heart, moved his heart and it stopped him sa gagawin niya. May pupuntahan si Jesus pero narinig niya itong tao to, si Bartimaeus, tumigil siya. Okay? So, expectation, isulat ninyo ito. Expectation arrests divine movement. Expectation arrests divine movement. Hindi ito manipulation, okay? This is not manipulation, this is not performance, this is not volume. He stops for one thing. Alam niyo kung ano yung nakakapag-move sa puso ng Diyos? It is faith. May masang tabi mo, faith. Pananampalataya. Not just any kind of faith, but expectant faith. Faith with expectation. Faith filled with expectancy na alam mo na kapag nagtiwala ka sa Diyos na to, pag nagtiwala ka sa Diyos ng langit at lupa, meron siyang gagawin sa buhay ko. Okay? Usahin natin yung masunod. Jesus stopped and said, call him. Tinatawag niya si Bartimaeus. Jesus stopped, he stopped, and he said, sige, tawagin niyo siya, dalhin niyo siya dito sa akin. Ito yung nakakatawa kasi sabi sa kasunod. So they called the blind man, saying, cheer up, on your feet, he is calling you. Alam mo kung sino ito nagsabi nito? Ito yung mga tao kanina nagsabi siya, shhh! Huwag ka sigaw na sigaw! Tapos nung napansin ni Jesus yung ano, sabi niya, okay, cheer up, tinatawag ka niya. Di ba? Masaya na sila para sa kanya, mga plastic. Di ba? Minsan ganito yung mga nasa church eh. O, di ba? Akala niyo masaya. Minsan ganito yung mga nasa church. Yung mga tao na gusto lumapit sa Diyos tayo yung kumipigil, tapos pag napansin sila ng Jesus, kapatid ko na to eh. Tayo ka na na, gaya dito sa mga tao na to. Number 4, expectation response. Immediately. Sabihin mo sa katabi mo, immediately. This is one of my favorite words in the Bible. Every time na may mababasa ka in the Gospels, saying immediately. Okay, yung nakaraan binasa namin is that in Matthew chapter 14, tama? Immediately was said 3 times in one passage. Ang sabi dito, okay, verse 50, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Alam niyo yung cloak na yun, sinasabi, yung balabal niya, it is the symbol of his identity and security. Yun ay cloak na gamit ng mga nanlilimos. Para malaman nyo na nanlilimos siya. That is his beggar's garment. At nung tinawag siya ni Jesus, immediately, on the spot, tinapon niya yung kanyang balabal. Saying na yung dati kong buhay ay wala na. Kasi tinatawag ko ni Jesus, napansin niya ako. At lalapit na ako sa kanya at sigurado hindi na ako babalik sa buhay na yan. Okay? So, expectation prepares for change. Bago pa mangyari at dumating yung pagbabago na hinihingi natin sa Diyos. Ang problema sa atin, marami sa atin, we still cling to that cloak. Yung simbolo ng dati nating buhay, yung dati nating buhay na iniiyak natin para palayain tayo ng Diyos. Dati ako ganito Lord, tapos pinalaya ka niya, and then you will come back to that cloak. Maraming mga Kristiyano is going back to their old lives for every once in a while, enjoying sin, dahil hindi mo naunawaan kung ano yung ginawa para sa iyo, Jesus. Alam niyo, ang hinihingi sa atin ng Diyos ngayon is that when you leave your old life behind, you will live it for real. Amen? Pwede ba yun? Like,
Ayoko na ng ganyang buhay. Kung ganyan ako dati, ngayon binago na ako ng Diyos. And true expectation prepares for change in advance. True expectation and true expectant faith prepares for restoration in advance. At gusto ko pong itanong sa inyo ngayong gabing ito is, ano ba yung hinihingi sa inyo ng Diyos ngayong gabing ito na itapon sa lupa mong buhay? Gusto ko na isipin mo yon ngayong gabing ito at hawakan mo yan dahil mamaya itatapon mo yan. Amen? Pwede ba yan? Amen? Amen. May kausap ba ako? Amen? Amen. Hawakan niyo yan. Isipin niyo yan. Ano ba yan? Old day bells, ganito ka, ganyan ka. Sinabi sa'yo ng mga kaibigan mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Mga old comforts mo, na kapag ka nasa-stress ka, ito yung muna mong gagawin. Bubukas ka ng cellphone, pupunta ka sa ganitong site. Ano ba yan? Old identities. Kung ano man yan, hold on to it and we will throw that away later. Number 5, expectation is honest about need. Konti na lang to, okay? Expectation is honest. Sabihin mo nga sa katabi mo yung word na yan, honest. Sa verse 51, ang sabi doon ni Jesus, what do you want me to do for you? Jesus asked him. Nung tumigil si Jesus at pinatawag siya at lumapit siya kay Jesus at tinapit niya ngayong balabal, tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Alam niyo, kanamihan sa atin, pagka lumapit sa atin Jesus, and alam niyo, nandito tayo sa encounter night, bumaba ang presensya ng Diyos. Nandyan siya, naranasan mo, alam mong nandyan ang presensya ng Diyos. And then He asks you, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Kahit ano lang, Lord. Ang problema sa atin, hindi natin alam kung ano yung gusto natin. You don't know what you're expecting God to do for you. Kaya pag nandiyan na siya, hindi mo alam ang gagawin. On the spot ka na mag-iisip. Alam nyo, ang sabi ni Bartimaeus, the blind man said, in verse 51, Rabbi, I want to see. Jesus asked a direct question. Alam niya, nabulag si Bartimaeus. Di ba? Di ba? Alam niya na bulag. Nakita niya si Bartimaeus. Alam niya bulag si Bartimaeus. Pero tinanong pa rin niya siya. Hindi niya hinawakan agad doon. Nakakita ka na. Hindi, tinanong niya si Bartimaeus. Anong gusto mo gawin ko para sa iyo? Because expectation needs to be articulated. Expectation needs to be articulated. Gusto ng Diyos. It pleases the Lord. Kapag ka sinasabi mo sa Kanya, yung sumasakit sa iyo, yung nananakit sa iyo, and you are honest about it, na Lord, ito po ito ako. If you are from a broken family, if you are neglected, feeling mo walang nagmamahal sa iyo, sa pamilya mo parang lagi kang hindi napapansin, iniwanan ka ng tatay mo, ng nanay mo. Marami kasi sa atin in denial about this. Na pumunta ka sa church, alam mo okay lang. You're in denial that you need healing. Pero expectant faith knows what it needs to ask for Jesus, and it is honest. Amen? At ngayon gabi ito, gusto ko na maging honest tayo sa harap ng Diyos. Because mamaya when we worship, surely nandito na ang presensya ng Diyos ngayon. Pero mamaya as we worship and we ask Him to move in this place, at pagka naramdaman mo yung presensya niya, hindi natin pipilitin, hindi natin pipilitin ang pagkilos ng banal na Espiritu. But when He touches your heart and when He impresses something to you later, ano ba yung bagay na pwede kang maging honest na sabihin sa Kanya na, Lord, dito sa area na to, ko kailangan ng healing. Hindi ako pinapatulog nito, Lord. Nung nakaraan pa ako hindi makatulog about this. Lagi ko itong iniisip, I'm overthinking about it. Merong nanakit sa akin na ganito, Lord, and I don't know kung kaya pa magpatalo. Yung mga ganitong dala-dala yung puso natin. And I want you to know that you just need to be honest with Jesus. Pwede ka naman yung pagalangin, di ba? Pwede naman pagalangin ni Jesus agad si Bartimaeus. Pero Jesus, it pleases the Lord when you become honest sa Kanya. That when He comes down and when you feel His presence and when He speaks to your heart, you become honest at sasabihin mo sa Kanya. Alam niyo kasi, faith, yung pananampalataya na malabo,
Yung pananampalataya na walang kasiguraduhan, it produces vague outcomes. Yung outcome na darating sa buhay mo, wala rin kasiguraduhan. Kasi hindi mo alam kung ano yung... Hindi ka maging honest sa Lord eh. Hindi mo ibigay sa Kanya yung hinihingi niya sa'yo. Hindi mo ilapit sa Kanya yung sinasabi mo na alam mo naman sa sarili mo na hindi sumasakit sa puso mo. Clarity honors the question Jesus asks. Kaya mamaya kapag tinanong ka ng Diyos at pag naramdaman mo yung presensya niya, He speaks to your heart. I want you to open up your heart and be honest at ibigay natin sa Kanya. Pwede ba yun? Okay? Nalanding na tayo. Verse number 6, expectation receives restoration. And this is the last one. Okay, verse 52. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately, sa inyo, ito yung word na to, immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Yung pagdaling niya, it is not caused by his shouting. Hindi yun dahil nagsisigaw siya. Okay? Hindi rin yun dahil malapit siya kay Jesus. It is not caused by proximity. Hindi rin yun dahil sa timing na nagkataon na demanda sa Jesus. It is produced, katulad ng sinabi ni Jesus, by expectant faith. Sabihin mo sa ating mga faith. Ang sabi kasi ni Jesus, go, your faith has healed you. Hindi niya sinabi na your volume has healed you dahil sumigaw ka, or your persistence dahil makulit ka, tinatahimik ka nila, sumigaw ka pa din, it has healed you. No! Ang sabi ni Jesus, your faith. Para tayo binabasa ng Bible, amen? Tama? Your faith has healed you. Ang problema po sa atin is that marami sa atin, we stop expecting nakikilos ang Diyos with faith. Nasanay na tayo eh, ano mo yan, tayo encounter night, pagpapalit tayo pagpapalit ka na niya sa mga leaders, iiyak ang konti, tapos uwi ka na, tapos pag-uwi mo, wala naman na bago. Di ba, ganun pa din. Iyak ka, umiyak din yung katabi ko, iyakap ko siya. Di ba? Parang, ito na naman yan, ito na naman, ganyan na naman. Ganyan na naman, no. Gusto ko na maging iba gusto ng Diyos na maging iba itong gabi na to. Gusto ng Diyos na makapenetrate siya din sa puso mo yung gabi na to. God wants to penetrate your heart tonight and for you to surrender fully kung ano yung laman ng puso mo. Kung ano yung kailangan na yung hinihingi niya na i-surrender mo sa Kanya. Alam niyo yung pinakamasaya sa ending nitong story na to, itong ninarate na to ni Mark? It is that, dun sa dulo, sabi doon, immediately he received his sight. Pero ba, palakpakan natin doon. Pinagaling niya si Bartimaeus, pero yung kasunod na ginawa ni Bartimaeus, that is something that we should follow. That is something that we should do. Anong ginawa niya ng pinagaling siya ni Jesus? Ang sabi, immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Sabihin mo sa atin mo, follow. Sumunod siya kay Jesus. Kung saan nagpunta si Jesus, sumunod siya. He followed, and sure enough, alam niyo, sigurado, he became one of the disciples of that age. Sharing the word of God, sharing his testimony to the people. Pinagkakalat niya na ganito ginawa ni Jesus sa akin. Dati ako nanlilimos na bulag, pero nakita ko si Jesus, na-encounter ko si Jesus, ngayon pagaling na ako. His testimony has touched people, sigurado. And rest is this restoration. Alam niyo, restoration does not end with restoration. Restoration leads to discipleship. Amen? Hindi natatapos sa restoration. When you are restored by Jesus, ang kasunod nun is that you become a true disciple. Amen? Pwede ba yun? Healing is not the end. Following is. So Jesus restores. Jesus will restore you. Ang kailangan mo ng restoration ngayong gabi nito. So you can walk with Him. Hindi benefits lang. Okay? He wants you to walk with Him. He wants you to become a disciple. This restoration is not just a relief sa pinagdadaanan. It is a redirection sa plano sa ng Diyos. Imagine, ang purpose niya sa buhay ay nakaupo siya para manlimos, para makakain siya sa araw na yun. But then, he had an encounter with Jesus. And then God gave him a new purpose sa kanyang buhay. He became a disciple.
His life is used, his testimony is used to the people. At hanggang ngayon, 2,000 years later, we're still reading about his story. Because his life was changed when he had an encounter with Jesus. Kaya po ngayong gabing ito, pwede ba